Isa pa sa benefits ng pagpaparinging natin mga kaibigan ay nakakapag-sunbathing ng ating mga alaga. Natural vitamin D yan mga kaibigan. Kapag napapansin yung maganda yung balahibo nila makintab kahit hindi nyo pinapaliguan, ibig sabihin healthy sila at maganda yung vitamin D sa kanilang katawan. Hello mga kaibigan, tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So nung nakarang vlog nga, nag-disinfect tayo doon sa ating mga native. Ngayon dito naman sa ating mga Red Bourbon. Bali, i-ranging ko sila. Tapos lilinisan ko yan. Tatanggalin ko yung mga namuong dumi. Tapos lalagyan natin ng panibagong buhangin para gumanda yung kanilang beddings. Samahan niyo ako mga kaibigan para makakuha din kayo ng idea at para may magamit kayong mga kaalaman sa pag-aalaga ng ating mga alagang hayop sa ating mga backyard. Ito na sila mga kaibigan, ilabas ko na doon sa kanilang kulungan. So first time nilang makagala dito sa ating ranging area. Kasi nga hindi ko sila nasanay nung maliliit pa sila. Dahil may tubig dito sa ating fish pond. At ngayon lang natuyo dahil summer na nga. So sa ganyang paraan mga kaibigan, mababawasan yung stress nila doon sa kulungan kasi nga limited yung movement nila doon. So dito makakapaglakad-lakad sila ng malayo at the same time makakain sila ng mga damo na kailangan nila. Isa din yan sa paraan para maiwasan nila yung feather pecking, yung pagtuka ng mga balahibo ng kanilang kasama. Yun yung bunga ng stress na wala silang ibang ginagawa sa kanilang kulungan. Ayan, maluwag-luwag yan na mga damuhan at marami silang makakain dyan. So isang tips pala mga kaibigan sa pagpaparinging ng ating mga alaga, mapamanok man yan, pabo, o kahit yung mga four-legged, mga kambing, importante na may sikat na yung araw, yung natamaan na ng sikat ng araw yung mga damo katulad niyan. Kasi kapag malamig pa mga kaibigan at may moist pa yung damo, andun pa yung mga parasite. Yun yung nagkukos ng bulate sa ating mga alaga na nakukuha nila dahil sa pagkain ng mga damo. So kapag nakain nila yon, titira sa kanilang mga digestive system, sa kanilang internal organs at doon na magpaparami. Kaya tayo nagde-deworm para maiwasan yon. So kapag natamaan na kasi ng sikat ng araw, yung mga damo mga kaibigan, yung mga parasites, bumababa na sa lupa at nagtatago kasi ayaw nila yung naiinitan. So sa ganitong oras, mga 8 a.m. to 10 a.m., tirik na yung araw, safe na yung ating mga alaga. Maliit na yung chance na makakuha sila ng mga parasite dyan sa damuhan. So babantayan ko lang sila dahil malapit lang naman sa kulungan habang nililinis ko yon. Kasi medyo malakas lumipad itong mga pabo natin mga kaibigan. Baka kung saan sila mapadpad. At safe naman sila dahil yung bakod natin maayos. Basta wag lang silang mabulabog. So dyan muna sila habang nililinis ko yung kanilang kulungan para relax sila at hindi sila ma-stress. Ito yung lilinisan natin ngayon mga kaibigan. Ayan, tatanggalin natin yung mga, ito yung dahon ng saging na nalaglag dyan. Tapos ayun yung nesting basket nila. So medyo marami-rami na yung itlog. Siyam na yan mga kaibigan. Ayan, may 3 dito, tapos 6 dito. So sana malimliman yan ng ating mga inahin para makapagpapisa tayo at may maproduce tayo mga sisiw mga kaibigan. So gaya ng sabi ko kanina, dadagdagan natin ang buhangin to kasi marami na rin yung natanggal dahil nga sa kakalinis mga kaibigan. Ayan yung mga namuong dumi, tapos yung bakas ng tubig, yung namumuo, kailangan natin matanggal yan. So lilinisan ko na muna to mga kaibigan. Ganito lang yung gagawin ko mga kaibigan. Babaliktarin lang natin yung lupa para matanggal natin yung mga namumuong dumi. Kasi sa ganitong paraan, maiwasan din natin magkasakit yung ating mga alaga para maging healthy sila lagi at hindi sayang yung ating pagpapakain at pagbibigay ng vitamins. Gaya ng sabi ko nung nakaraang vlog, hindi nga lang sapat yung magandang feeding program at vitamins program. Kailangan malinis sila lagi. Yung kanilang mga kulungan, yung kanilang mga kainan para mas maging healthy sila at makaiwas sa mga malubhang sakit. Ayan yung tatanggalin ko mga kaibigan. Yung mga namuong lupa na yan, may mga kasamang ipot nila yan. So tatanggalin ko yan, tapos tatambakan natin ng panibagong buhangin. I-disinfect natin para pag binalik natin yung ating mga alaga, sure na malinis at maayos yung kanilang breeding area. So ito mga kaibigan, magsisimula na ako maglagay ng mga buhangin natin. So galing din ito doon sa baba. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung saan ako kumukuha. So ito ngayon the best beddings ngayon dahil magtatag-init. Ang buhangin kasi mga kaibigan ay malamig sa pakiramdam ng ating mga alaga. So medyo mahirap lang maghakot mga kaibigan dahil malayo-layo yung panggagalingan natin. Pero kahit ganun pa man para sa ating mga alaga,
gagawin natin yan para hindi sayang yung mga efforts natin. So medyo marami-rami din yung nailagay ko na isang timba mga kaibigan. Ito na mga kaibigan yung nahakot kong buhangin. Ayan, tamang-tama yan, mapupuno na yung buo. So ikakalat ko na muna yan para mapantay natin. At i-disinfect ko rin yan mga kaibigan para matuyo ng maayos kasi medyo basa dahil nga hinukay natin. So ayusin ko na muna ito mga kaibigan at mamaya ulit. Ayan mga kaibigan, ganyan yung magiging itsura. So napatag ko na at naalis ko na yung mga dumi na naisama yung mga dahon at malilit na bato. So ito yung pang disinfect natin, isprayan lang natin yan. So paikot lang yung gagawin ko. Para mamaya pag pinasok natin yung ating mga alaga, tuyo na at makakapag-relax na sila dyan dahil malamig yung ating buhangin. So yan yung isang maibibigay kong tip sa inyo mga kaibigan. Lalo na ngayong sobrang init ang panahon. Yan yung maibibigay nating tulong sa ating mga alaga para hindi sila ma-heat stress o magkaroon ng heat stroke. May heat stroke din sa mga manok mga kaibigan at prone talaga sila dyan dahil nga may balahibo sila. So yung body temperature nila kapag sobrang init, mataas din. Lalo na sa mga naglilimlim, kailangan natin matulungan yung ating mga alaga. So papatuyuin ko na lang to mga kaibigan at i-update ko ulit kayo mamaya. Isa pa sa benefits ng pagpaparinging natin mga kaibigan, ay nakakapag-sunbathing ng ating mga alaga. Natural vitamin D yan mga kaibigan. Kapag napapansin yung maganda yung balahibo nila makintab kahit hindi nyo pinapaliguan, ibig sabihin healthy sila at maganda yung vitamin D sa kanilang katawan. Kaya ganyan yung ginagawa natin para natural yung mga vitamins na nakukuha nila mula sa ating kapaligiran at sa mga damo na kinakain nila. Ayan mga kaibigan, nilagay ko na yung mga red bourbons natin sa breeding pen. So ganyan lang yung program na ginagawa ko. Umaambon na kasi sa labas, kaya inagapan ko na mahuli sila. Baka biglang lumakas yung ulan at kung saan pa sila mapunta. So simple lang naman yung biosecurity mga kaibigan. Paglilinis lang yon ng ating mga kulungan, pati ng kanilang mga feeder at waterer. Sa ganung paraan, makakaiwas sila sa mga malubhang sakit at mapapanatili nating healthy at hindi masasayang yung ating mga pinapakain at lalong-lalo na makakapag-breed sila ng maayos. Ayan mga kaibigan, makalipas ang ilang sandali. Ayun, umitlog yung isa nating inahin doon sa ilalim nung ginawa nating nesting basket. So mahirap pa rin talaga siyang turuan na mangitlog doon sa ating mga nesting basket. So pinupulot ko lang yan, tapos ilalagay ko doon sa ibabaw. So sana kapag naglimlim sila mga kaibigan, malimliman niya ng maayos yan. Baka ang gagawin ko na lang, subukan kong hintayin kung lilimliman nila dyan sa nesting basket. Kapag hindi, ibababa ko dyan sa ilalim, gagawin ko na lang dyan ng pinakalimliman para hindi masayang. So sana sa mga susunod na pag-iitlog nila, matutunan na nilang umitlog dyan sa mga nesting basket natin para mas safe yung mga itlog. Hanggang dito na lang muna ang ating video for today mga kaibigan. Sana nag-enjoy kayo sa ating munting video at sana may napulot kayong kaunting idea kung bakit mahalaga ang pagpaparinging o pagpapagala sa ating mga alaga, sa mga manok, sa mga pabo para makakuha sila ng natural vitamin D mula sa sikat ng araw at sa mga forages na nasa paligid natin. So napakagandang tulong yun sa kanila para maging healthy at para mabawasan yung stress nila ngayong mainit ang panahon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Ingat kayong lahat mga kaibigan. Hanggang sa muli and God bless us all.